Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay umikot dahil nangyari ang krimen dahil sa isang Ang kwento natin ngayon ay nangyari o ginawa ng suspect dahil sa isang hula. Ay nga sa ilan, sobra-sobra kung maniwala ang suspect sa hula kaya niya ginawa ang krimen. Tunghayan natin kung paano ang isang hula ay nahantong sa isang krimen at mabibitay nga ang isang babae. Kamakailan lamang isang 22-year-old na babae sa India ang hinatulan ng bitay. Siya ang pinakabatang binigyan ng hatol ng ganon kabigat. Pero sino nga ba ang babae na ito at ano ang kanyang ginawa kung bakit sinapit niya ang hatol na kamatayan? Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Greshma Srikuti, 21 years old. Si Greshma ay isang dalaga mula sa Kanya, India. Matapang, matalino at mapagmahal. Ganyan ilarawan si Greshma ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nanalo pa nga si Greshma sa isang kompetisyon sa eskwelahan at ginawaran siya ng trophy. Matapos mag-aral ng kolehiyo, kumuha naman si Greshma ng master's degree sa kursong literature sa Muslim Arts College. October 2021 habang nasa bus si Greshma, nakatabi niya sa upuan ng bus ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Saron Raj o Ron kung tawagin ng kanyang pamilya, 24 years old. Nagmula si Ron sa Kerala, India. Isang radiology at imaging technology student si Ron sa Medical Mission Christian College sa Tamil Nadu. Agad na love at first sight sina Greshma at Ron sa isa't isa dahil sa hindi sinasadyang sila ay nagkadikit sa bus. Maya-maya pa nagsimula nang mag-usap ang dalawa sa loob ng bus. Sa tagal nga ng kanilang pag-uusap, hindi nila namalayan na lumampas na pala si Greshma at Ron sa kanilang mga bababaan. Natawa na nga lamang ang dalawa at dito na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Nagpalitan sila ng numero at agad na nag-usap sa mga text at chat. At kalaunan, naging malapit na magkaibigan. At ang pagkakaibigan ng dalawa ay nauwi nga sa isang relasyon. Mula noon, palagi na magkasama sina Greshma at Ron. Halos araw-araw nga silang magkausap sa text at tawag. Natitigil nga na lang ang kanilang pag-chat kapag umiinit na ang kanilang mga cellphone. Halos lahat nga ng oras sina Greshma at Ron ay inilalaan nila sa isa't isa. Napakasaya nga ni Ron sa relasyon niya kay Greshma. Labis na pinagkatiwalaan ni Ron ang kanyang girlfriend at itinuring ang babae na kanyang buong mundo. Palaging sinasabi ni Ron kay Greshma na siya ay isa sa pinakaimportante sa buhay ng lalaki. Sa isip din ni Ron, si Greshma na ang babae na gusto niyang pakasalan. Subalit iba ang pagtingin ni Greshma dahil hindi pala siya ganun kaseryoso kay Ron. Ang tingin ni Greshma kay Ron ay boyfriend lamang at hindi iyon ang lalaki na gusto niyang mapangasawa. Kaya naman ng March 4, 2022, naging engaged si Greshma sa isang sundalo. At nang nalaman nga ni Greshma na ang kanyang mapapangasawa ay isang sundalo, agad siyang pumayag na maikasal sa lalaki dahil alam niyang mabubuhay siya nito. At dahil nga sa nangyari, ang relasyon ni Greshma at Ron ay biglang nagtapos. Gulat na gulat at labis na nasaktan si Ron nang narinig na engaged na pala ang pinakamamahal niyang babae. Pakiramdam ni Ron hindi talaga siya minahal ni Greshma. Kaya naman mula noon lumayo na si Ron kay Greshma. Hindi na niya kailan pa kinontak ang babae para sila ay magkabalikan. Sinubukan din ni Ron na mag-move on sa kanyang buhay. At itinuon na lamang ni Ron ang kanyang oras sa kanyang pamilya at pag-aaral para hindi niya na maisip pa si Greshma. At habang inaayos na ang kasal ni Greshma sa sundalo, siya ay hinulaan ng isang astrologist. Ang astrologist para sa ilan ay manghuhula ng iyong kapalaran ayon sa iyong mga zodiac, araw ng kapanganakan at iba pa. Ay nga sa hula, may sumpa si Greshma at mamamatay umano ang unang lalaki na kanyang pakakasalan. Pero suswertihin naman siya sa pangalawa niyang asawa. At nang narinig nga ito ni Greshma, hindi siya nakatulog ng maayos. Sa isip-isip kasi ng babae, kapag ikinasyal siya sa sundalo, maaari siyang mabiyuda agad at baka hindi pa sa kanya mapunta ang pera ng lalaki. Kaya naman naisip ni Greshma na magpakasal na muna sa ibang lalaki at sa kanya pakakasalan ang sundalo. Ang lalaking naisip ni Greshma na pakasalan niya muna ay ang kanyang ex-boyfriend na si Ron. Dahil alam niyang madali lamang niyang makukumbinsi ang lalaki na magpakasal. Kaya naman ng May 2022, agad na kinontak ni Greshma si Ron.
Sinabi ni Greshma kay Ron na kahit engaged na siya sa ibang lalaki, si Ron pa din ang laman ng kanyang puso. Pagsisinungaling niya, mahal niya pa umano si Ron. At nangako nga siya sa lalaki na pakakasal siya dito. Sinabi din niya kay Ron na napilitan lamang siyang ma-engage sa sundalo dahil utos yun ng kanyang mga magulang. Tila nga natunaw naman ang puso ni Ron sa mga sinabi ni Greshma dahil mahal niya pa din ang babae at naniniwala si Ron sa mga sinabi nito at pangako ni Greshma sa kanya. Kaya naman mula noon nagkabalikan nga sina Ron at Greshma kahit na engaged na ang babae sa sundalo. Labis ang saya ni Ron dahil binalikan na siya ni Greshma. Na-realize ni Ron na mahal siya ni Greshma at pinili siya ng babae kaysa sa fiancé nitong isang sundalo at mapera. Subalit, ang hindi alam ng lalaki, may masamang plano laban sa kanya si Greshma. Pero sa kabila noon, nag-propose agad si Ron kay Greshma. Sinabi ni Greshma sa kanyang boyfriend ang tungkol sa hula. Ay nga sa hula at sumpa, kapag siya ay kinasal umano, mamalasin siya at mamamatay ang una niyang mapapangasawa. Nung una, inakala nga ni Greshma na matatakot si Ron. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Sinabi ni Ron kay Greshma na hindi siya naniniwala sa hula at sinabing pakakasalin pa rin niya ang babae. Kaya naman ng July 13, 2022, sikretong ikinasal sina Greshma at Ron sa isang simbahan. Pagkatapos nagpunta sila sa isang hotel. Walang nakakaalam ng tungkol sa kasal ng dalawa. Paniwalang-paniwala naman si Ron na mahal pa rin siya ni Greshma. Pero sa isip-isip ni Greshma ang lahat ay parte ng kanyang masamang plano. October 2022 habang papalapit na ang takdang kasal ni Greshma sa sundalo, nangangamba naman siya dahil hindi pa nagkakatotoo ang hula sa kanyang asawa na si Ron. Natakot si Greshma na babuko siya ng kanyang pamilya at magkaroon pa ng bolilyaso ang kanyang plano. Dahil nga inakala niya na mamamatay si Ron at ang kanyang pangalawang magiging asawa ay ang sundalo. Kaya naman kumilos na si Greshma at binalak na patayin si Ron. Pangalawang linggo ng October ang unang pagkakataon na tinangka ni Greshma na patayin ang kanyang mister habang sila ay nagde-date. Nilagyan ni Greshma ang kape ni Ron ng maraming gamot. Ang gamot na ito ay delikado at nakakamatay sa isang tao. Subalit nang naamoy na ni Ron ang matapang na amoy ng gamot, hindi niya ito ininom. At sa pangalawang pagkakataon naman, nag-date na naman muli sina Greshma at Ron sa isang tulay. Ang pagtatangka ni Greshma sa buhay ni Ron ay nakunan pa nga ng video. Sa video, makikita si Ron at si Greshma naman ay may hawak na 2 bote ng juice. Challenge ni Greshma si Ron na tunggain ang isang bote ng juice. Nagvi-video nga si Ron habang binubuksan ni Greshma ang 2 bote ng juice. Kapansin-pansin nga na ang isang bote ay maputla ang kulay at tila bukas na. Habang ang isa naman ay matingkad ang pagka-orange at sarado ito dahil nahirapan si Greshma na buksan ang bote. Iba ang kulay ng isang bote dahil may gamot ito ng lason para kay Ron. Ayon sa mga balita, sinasabi ni Greshma kay Ron sa video na huwag siyang videohan. Kaya naman hindi na nakunan pa ng video pero ininom ni Ron ang juice ng 1 beses. At hindi na nga ito nasundan pa dahil hindi niya nagustuhan ang lasa. Tinanong ni Ron si Greshma kung bakit ganon ang lasa ng juice at sumagot naman ang babae at sinabing baka expired na ang juice. Agad namang naniwala si Ron sa sinabi ng kanyang pinagkakatiwalaang asawa. October 13, 2022 ng gabi, tinawagan ni Greshma si Ron para pumunta sa kanilang bahay dahil siya lamang ang tao nga kinabukasan. Lalo na at wala ngang nakakalam na sila ay mag-asawa na. At October 14 na nagpunta si Ron sa bahay ni Greshma. Agad siyang dinala ng babae sa kanyang kwarto. Inalok ni Greshma si Ron ng isang Ayurvedic tea, isang herbal tea na mapait ang lasa. Inutusan pa nga ni Greshma si Ron na tunggain ang isang buong tasang may lamang tsaa. Agad namang sumunod si Ron at inubos ang 1 tasa ng tsaa. Napangiti naman si Greshma nang nakita niya na tinungga ni Ron ang kanyang inumin. At ang hindi alam ni Ron, ang tsaa ay nilagyan ni Greshma ng chemical na ginagamit sa pagtatanim. At makalipas ang 1 oras ay nagsuka na si Ron. Sa isip-isip ni Greshma, gumana na ang kanyang masamang plano. Sinabi naman ni Greshma kay Ron na normal na siya ay magsuka dahil epekto iyon ng tsaa. Kaya pa nagkaroon na rin si Ron ng diarrhea. At dahil sa kanyang nararamdaman, nagmadali nang umuwi si Ron sa kanilang bahay.
Sumakay si Ron sa motor ng kanyang kaibigan na siyang naghatid din sa kanya sa bahay ni Greshma. Habang nasa biyahe, tinawagan ni Greshma si Ron at sinabing kailangan niya lang magpahinga para umigi ang kanyang kalagayan. Pinilit din ng babae ang kanyang mister na huwag magpunta sa ospital dahil gagaling naman din siya agad. Subalit hindi pa man nakakalayo, muling sumuka si Ron. Tinanong naman si Ron ng kanyang kaibigan kung ano ang kanyang kinain dahil mukha siyang nilason. At nang nasa bahay na si Ron, tinawagan siya ni Greshma na tila ba nag-aalala. Sinabi pa nga ng babae sa kanyang asawa na ang juice na ininom nila noon ang may kasalanan kung bakit siya masama ang pakiramdam. Hindi nga naging mabuti ang lagay ni Ron at lalo pang lumala ang mga sintomas na kanyang nararanasan. At October 15, 2022 ng gabi, nang isinugod na sa ospital si Ron pero hindi pa rin umigi ang kanyang kalagayan. At October 17 nang nagpalipat-lipat si Ron sa 3 ospital pero palala pa din ng palala ang kanyang sakit. Sa sobrang sakit nga ng lalamunan ng lalaki, hindi siya makainom at makakain. At makalipas ang ilang oras, dinala na sa intensive care unit o ICU si Ron. Kinausap ng mga magulang ng lalaki ang kaibigan ni Ron at tinanong kung ano ang nangyari bago ito magkasakit. Sinabi naman ng kaibigan ni Ron na nagpunta ang lalaki sa bahay ni Greshma at uminom ng 1 bote ng tsaa. Agad na tinawagan ng nanay ni Ron si Greshma para tanungin kung ano ang tsaa na ibinigay niya kay Ron. Sumagot naman si Greshma at sinabing ang tsaa ay isang herbal drink na nakareseta sa kanyang nanay. Pero itinapon daw ng nanay ni Greshma ang bote kaya hindi alam ng babae kung saan gawa ang tsaa. Pagsisinungaling pa ni Greshma, wala siyang alam tungkol sa tsaa at binili lamang ito sa butika. Subalit hindi naniwala ang nanay ni Ron at nagsumbong siya sa mga pulis para i-report si Greshma. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad. October 25, 2022 matapos ang 11 araw nang ininom ni Ron ang tsaa, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Bumigay na kasi umano ang mga organs ni Ron dahil sa pagkakalason. Dahil dito, agad na nag-report sa mga pulis ang mga magulang ni Ron para sampahan si Greshma ng kasong murder. Sa autopsy sa labi ni Ron na pag-alaman na may kemikal sa loob ng kanyang katawan na delikado kapag nainom ng tao. At October 31 nang dinala si Gresha sa police station. Agad na kinuha ng mga pulis kay Gresha ang kanyang cellphone at laptop. Sa kanyang mga gadgets, nakita ng mga pulis na siya ay nag-research ng epekto ng isang gamot at ang kemikal na nakita sa labi ni Ron. At nang tanungin siya ng mga pulis tungkol dito, itinanggi niya ang paratang ng mga pulis at itinanggi niya din na pinainom niya si Ron ng tsaa na may kemikal na nakamamatay. Ayon sa salaysay ni Greshma sa mga pulis, mahal niya si Ron at hindi niya ito binalak patayin. At bilang tanda ng pagmamahal ng babae kay Ron, lihim siyang nagpakasal sa lalaki kahit na mahirap lamang ang pamilya ng binata. Sinabi din ni Greshma sa mga pulis na noong October 14, nalaman ni Ron ang tungkol sa engagement ni Greshma sa isang sundalo. Labis daw nagalit si Ron pero agad siyang napakalma ni Greshma. Sunod ay nagpunta daw si Ron sa isang banyo. At paglabas umano ni Ron ng banyo, bigla na lamang daw ininom ng lalaki ang tsaa na may kemikal na ginawa ni Greshma para sa kanyang nanay. Idiniin din ni Greshma sa mga pulis na si Ron mismo ang uminom ng tsaa at hindi niya inutusan ang kanyang mister na inumin ito. Sinabi pa ni Greshma sa mga pulis na madalas siyang saktan at i-blackmail ni Ron bago ito namatay. Pero hindi naniwala ang mga pulis sa sinabi ni Greshma dahil wala naman siyang ebidensyang nagpapatunay nito. Ipinakita ng mga pulis kay Greshma ang mga ebidensya ng kanyang search history. Pinakita nga sa kanya ang search history niya na naghahanap ng gamot paano manlason ng isang tao. Nakita din na siya ay nag-research ng mga bagay na pwedeng makalason sa tao, partikular na ang mga bagay na ginagamit sa pampataba ng lupa. Inalam nga din niya sa kanyang search kung ilang dosage ang dapat na inumin ng isang tao para ito ay tuluyang mamatay. Kabilang nga din sa kanyang ni-research ay kung gaano katagal tatalab ang mga pampalason na ito para tuluyang masawi ang isang tao. Ngunit itinanggi pa din ni Greshma na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Ron. Habang nasa kustodiyan ng mga pulis, nagpanggap si Greshma na akto niyang kukunin ang kanyang sariling buhay gamit ang panlinis ng sahig. Kaya naman agad na dinala sa ospital si Greshma at dito na nga nabunyag na siya ay nagpapanggap lamang.
Pagbalik nga sa police station, kinasuhan na si Greshma ng murder, abduction with intent to commit murder, administering poison with intent to harm life, at obstruction of justice by providing false information. Sa investigasyon, lumalabas din na kasabwat pala ni Greshma ang kanyang nanay at tatay. Ang tito naman ni Greshma na isang magsasaka ang bumili pa ng nakakalasong kemikal. Kaya naman ang nanay ni Greshma at ang kanyang tito ay iniresto din ng mga pulis at kinasuhan. Nalaman pa ng mga otoridad na plinano ng nanay ni Greshma ang kasal ng babae kay Ron. Dahil nga, ayon sa hula, mamamatay ang unang asawa ng kanyang anak at dapat si Ron ang maging unang asawa ni Greshma. At ang gusto ni Greshma, ang pangalawang maging asawa ng kanyang anak ay ang sundalo, para nga swertihin si Greshma. Kaya naman, plinano na ni Greshma na patayin ang kanyang mister na si Ron para mawala ang sumpa na sinasabi nga ng manghuhula sa kanya. Na-recover din ng mga pulis sa bahay ng tito ni Greshma ang bote ng nakakalasong kemikal. Ikinulong si Greshma, ang kanyang mga magulang at ang kanyang tito dahil sa kanilang ginawang krimen. Napatunayang ang tito ni Greshma na guilty at hinatulan siya ng 3 taong pagkakulong. Ang kanyang nanay at tatay naman ay napawalang sala dahil walang ebidensya laban sa kanila. Ang trial ni Greshma sa korte. Ang trial ni Greshma ay ginanap ng January 2025. Ipinakita nga ng prosecution ang maraming ebidensya laban kay Greshma at maraming nag-witness laban sa kanya. Sa trial, inamin ni Greshma na siya ang nagpainom kay Ron ng tsaa na may chemical at may layunin na patayin ang kanyang mister. Nagmakaawa naman si Greshma sa korte na bigyan siya ng mababang hatol. Sinabi naman ng panig ni Greshma sa judge na walang criminal history ang babae at mataas ang edukasyong natapos at siya ay nagmula sa mabuting pamilya. Subalit January 20, 2025 nang napatunayan si Greshma na guilty sa pagpatay kay Ron. Ayon sa judge, malinaw na pinagplanuhan ni Greshma ang lahat para muling ikasal sa ibang lalaki matapos mamatay ni Ron. Sinabi pa ng judge na isa ang kaso ni Greshma sa pinakakakaiba o rare. Dahil dito, hinatulan si Greshma ng hatol na bitay. Ayon sa batas, si Greshma ang pinakabatang binigyan ng hatol na bitay sa India. Matapos ngang bumaba ang hatol, agad na umapila si Greshma pero hanggang ngayon ay nakabinbin pa din sa korte ang kanyang apela sa hatol na bitay sa kanya. Ikaw, naniniwala ka ba sa hula o astrology? Ano ang iyong dahilan kung bakit ka naniniwala sa mga ito? At ano naman ang iyong masasabi kung bakit hindi ito dapat paniwalaan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!